So let us bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, we glorify you. We honor you and we acknowledge your holy presence in this place. Truly, O Lord, that you deserve all the glory, all the honor, all the praises, for you are great, you are holy, you are glorious, God. And right now, Lord, we, your people, lumalapit po kami sa inyong harapan. Ngayong gabing ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami at nagpapasakop po kami sa kalooban mo. Lord, mangusap ka, gamitin mo ang iyong lingkod para maihayag ang katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat, Lord God, for this wonderful privilege that we are here na marireceive namin ang napakagandang revelation mula sa iyo. May this message, oh Father, bring changes to the lives of your people, and this we pray. In Jesus' name, amen. So palakpakan natin ang Lord. Alright, so tonight, I just want to share with you about my past life. Uy, ano kayang past life yan, Ate C? Diba? So, ayan, Ate Rona, pwede bang pa-flash ng past life ko? Ay, curious. Asa na? Kinakabahan si Pastor Andrew, baka kung ano daw ilabas ko. Ayan. Ayan. So nakikita nyo yan sa screen, no? Ayan po yung past life na tinuturing ko. No? Kung makikita nyo po, no? Isa po yung pep squad or cheering squad. When I was in high school, even hanggang college po, no? Naging member po ako or nag-participate po ako sa pep squad or mas kilala po sa tawag na cheering squad sa school namin, no? And kung makikita nyo dyan, no? Bukod kasi sa cheer dancer, yan, meron pong tinatawag na flyer tsaka lifter. So yung mga flyer po yan, yung mga binubuhat-buhat. Ayan, ako yan. Payat ko, di ba? Ayan, yung mga flyer, yan yung mga tinatapon sa ere, binubuhat, tumatalon. Di ba? And then yung mga lifter naman po, yun yung mga nasa baba, tagabuhat. And then may makikita kayo dyan, yung mga nakaabang sa gilid. Mga spotter po yan, para kung sakaling lumipad ng malayo yung flyer, merong sasalo. Alright? Diba? So, anong connect niya, no? And actually, alam niyo po, yan, kung makikita niyo, madalas po talaga, ako yung nasa center flyer. Kasi wala po akong kahit. Ako lang po yung payat na walang kahit. And aside from that, no, isa din po talaga sa nagiging reason ng mga coach namin, ba't nilalagay nila ako sa gitna? Kasi ako po yung pinakamalakas yung loob na magpabalibag. Napakalakas ng loob ko magpabato, magpahagis, tumayo ng mataas sa taas. Di ba? And ang reason ko po, no, makinig, ang reason ko kung bakit malakas yung loob ko magpahagis sa ere is yung advice po ng coach ko. Sabi niya sa akin, nung first time kong itatry yung stunts during training period namin, sabi niya sa akin, always trust your lifter, Shelo. Hindi ka pababayaan ng mga yan. Kahit anong mangyari, sasaluhin ka nila. Diba? So, yun yung naging motivation ko, yun yung naging confidence ko na, okay, malakas loob ko kasi kahit saan ako lumipad, kahit saan ako pumunta, matumba man ako, malaglag man ako, may sasalo sa akin. And bukod po doon, no, sa trust, actually, isa din po sa advice sa amin every time nagagawa kami ng stunts. Ito po yan, halimbawa yung mga gantong stunts, yung matataas na, nakaganyan na yung kamay nung nagbubuhat. So medyo ano na po yan, risky na po yan. Kasi isang maling galaw mo lang, pwede kang bumagsak. Kaya ang advice po sa amin lagi ng coach namin, pagka nakikita niya nanginginig na kami, nanginginig yung tuhod namin sa taas. Sabi niya, tibayan mo yung tuhod mo. Diretso mo yung tayo mo. Huwag kang babaluktot. Ayusin mo tindig mo. Ganun yung sinasabi niya palagi. Kasi totoo po yun, actually, pag nasa taas ka, isang maling tindig mo lang. Kunyari nanginginig ka, tapos biglang bumaluktot yung tuhod mo, babagsak ka. Tataob ka. Kaya kunyari mapaganong ka lang, babagsak ka sa harapan. Pagka napaganong ka naman, babagsak ka sa likuran. Delikado po ang cheering squad, no? Kaya yung mga nag-a-aspire maging cheerleader dyan, ingat. Diba? Kasi totoo po yun, no? Isang maling tindig mo lang, isang maling kilos mo lang during that stunt, pwede ka pong mahulog. At kapag nahulog ka, syempre pwede kang mabagok pag nauna yung likod mo, and then pwede kang mapilayan. Diba? Nagkaroon nga ako dati ng pilay dito sa likod eh. Hindi ko na maalala kung paano siya gumaling. Diba? Pero hindi ako nagpa-hospital nun. May pilay lang. Pero yun na nga, no? So, I just want to use this as an analogy in our spiritual standing. Alam niyo po, sa atin din pong spiritual life, kailangan nating tumindig ng maayos. Kailangan mong tibayan ang pagtayo mo at ingatan na hindi ka mahuhulog.
Kasi kapag nahulog ka, pwede mong ikapahamak. Isang maling galaw mo lang, pwede kang mahulog. At ang worst thing po, no, kapag napahamak ka, pwede rin pong mamatay yung spiritual life mo. So, be careful that you don't fall. So, ang title po ng ating message this evening is, Remain Standing. Remain standing. So tayo pong mga Kristiyano, no, kailangan po habang tumatagal tayo sa ating Christian life, mas tumitibay po yung tayo natin. We should remain standing. So ang theme po natin na pag-aaralan natin buong preaching na to is how to remain standing in your spiritual life. Paano nga ba titibay yung tayo ko? Paano nga ba ako magre-remain standing in my spiritual life knowing na ang hirap-hirap ng buhay Kristiyano? Alam niyo po, no, the moment you have received God's grace, you have accepted Jesus Christ in your life, that day na nag-decide ka to surrender to Him your life genuinely, nagsimula na ang spiritual journey mo. Sabi mo nga sa katabi mo, nag-start na pala eh. Nag-start na ang spiritual journey mo. And as someone po, no, as someone who has started this race, kumbaga, kung ikaw nagsimula ka na ng karera na tinatawag nating spiritual life journey, there's only one goal. Meron lang po tayong isang goal, and that is to finish our race. At para matapos mo yung race mo, para matapos mo yung karera mo, kailangan tuloy-tuloy ang takbo. Tama? At para din makapagtuloy-tuloy ka ng takbo, kailangan manatili kang nakatayo. Sino bang nakakatakbo ng nakadapa? Wala, di ba? So, kailangan nakatayo ka pala. Kailangan tumindig ka, tumayo ka, at wag mong hahayaan na ikaw ay babagsak para matapos mo ang karera. Okay, so may you open your Bibles in 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Yan, actually verses 1 to 13 po, pero ang babasahin lang natin ngayon ay chapter 10, verse 12 muna. Yan, so babasahin po natin siya sa, pwede po NASB. Thanks. So sabi po dito, no, therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Napakalinaw. Ang tindi, ang linaw ng sinasabi ni Paul, no, na kayo, no, kung iniisip nyo na nakatayo kayo ngayon, kung iniisip nyo na nakatindig kayo ngayon, matibay yung pagtayo nyo ngayon, ingat. Mag-ingat kayo na hindi kayo mahulog. Mag-ingat kayo na hindi kayo bumagsak. So ito pong advice from Apostle Paul actually came after he discussed about the past mistake of the early Israelites. Diba? Yung iba dito, familiar na kayo sa kwento na yan. Familiar na kayo sa passage, no? So, sinabi ni Paul sa mga taga-Corinth na kayo, mga taga-Corinto, mag-iingat kayo na huwag kayong mahuhulog. Kahit pa sa tingin nyo, strong kayo, kahit sa tingin nyo, masigasig kayo sa paglilingkod nyo sa Panginoon, kahit sa tingin nyo, hindi kayo kaya ng kaaway, mag-iingat pa rin kayo. At talagang tibayan nyo ang tayo nyo. Sabi ni Paul, ayoko maging unaware kayo sa sinapit ng mga ancestors natin dahil sa ginawa nila. Diba? Imagine as a normal spiritual father. Diba? Lahat naman po ng spiritual father, mga pastors, mga leaders, no? Talagang andun yung kanilang care. Andun yung kanilang pag-aalala sa kanilang mga members, sa kanilang mga tupa. Right? And ganun din si Paul, no? As normal spiritual father, pinag-iingat lang naman ni Paul ang mga Korinto, diba? Ang taga-Corinth, dahil ayaw niyang sapitin din ng church ang sinapit ng Old Testament Israelites. Kasi nga, may ginawa sila na naka-offend sa Panginoong Diyos. Right? So ano ba yung nangyari? So, himayin po natin. So, basahin natin no, verses 1 to 5. Sundan niyo po, no? Yan, sabi dyan, no? Sabi ni Paul, for I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, verse 4, and all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock which followed them, and that rock was Christ. And verse 5, nevertheless, with most of them God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness.
Diba? So una po, no, dito sa ating passage, si Paul, ini-inform niya yung mga taga-Korinto about sa provision ng Diyos, about sa favor ng Diyos, about sa guidance ng Diyos sa kanila. Right? Bilang mga sambahayan ng Diyos, no? Ganun po yung ginagawa ni Paul. Ini-instruct niya, ini-inform niya na, alam niyo ba, yung naging provision sa kanila ng Diyos, andun yung favor ng Diyos sa kanila, andun yung guidance ng Diyos sa kanila, pero nagpasaway pa rin sila sa Panginoon Diyos. At yun po yung naging dahilan kung bakit sila bumagsak. Ba't sila nangamatay dun sa wilderness? Imagine, lahat na ng favor binigay sa kanila ng Diyos. Nung kailangan nila ng gabay sa kanilang journey, andyan yung pagsama ng Diyos. Diba, sa araw, andyan yung pillar of clouds. Paggabi, andyan yung pillar of fire. Nung kailangan nila ng pagkain, anong ginawa ng Diyos? Nag-provide ng pagkain galing pa sa langit. Diba, nung nauuhaw sila, nag-provide ng tubig ang Diyos mula pa sa bato. Diba? Pero, of all those favor, of all those gracious acts ng Panginoon towards them, anong ginawa nila? Gumawa pa rin sila ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Right? Kung iisipin nyo, sakit naman sa ulo ng mga batang yan. Bakit ganyan yung mga Israelitang yan? Bakit ang kulit-kulit nila? Ang bait-bait na nga ni Lord, ang tindi na nga ng grace ng Lord, ang tindi na nga ng mercy ng Lord. Bakit ganun sila? So, ingat din po sa pagka-question. Diba? So, verse 6, sabi dyan, no? Now, these things happened as an example for us, so that we would not crave evil things as they also crave. So, dito, no, sa verse 6, nag-warning si Paul sa Corinth, na kaya daw na isulat ang history ng Israel so that mag-set ito ng example sa kanila, na wag na magkaroon ng cravings sa evil things gaya ng mga nangyari, gaya ng mga cravings ng mga ancestors nila. Right? Na yung mga ancestors nila talagang nag-crave sila sa mga evil things at na-displease no ng Panginoong Diyos. Right? Kaya sinasabi ni Paul, itong mga bagay na to, na isulat yan dyan sa Bible, hindi para i-chismis ang Israel. Nasulat yan dyan para wag nyo nang tularan pa. Right? Kasi totoo naman, makulit naman talaga itong mga Israelite. Kumbaga, binigay na ng Diyos lahat eh. Pero anong ginawa ng Old Testament people? Hindi pa rin nakontento. Nag-crave pa din sila. Nag-crave sila sa evil things instead of being satisfied with God Himself. Pwede naman makontento na lang sa Diyos eh. Right? Pero anong ginawa? Iba pa rin yung hinanap. Iba pa din yung hinanap ng kanilang mga flesh. Nag-crave pa din sa mga bagay na alam naman nilang hindi makakalugod sa Panginoon. So ano bang ginawa nila kasi? Diba? And to make it specific, no? Ano ba yung ginawa ng Israel na nakagalit talaga sa Diyos? Ano ba yung ginawa ng Israel kaya na-displease nila ang Panginoon? So let's see, no, sa following verses, no, babaybayin po natin yan. Basahin po natin yan, aralin po natin yan so that we could beware of things na dapat ina-avoid din po natin. Right? Nang sa gayon, hindi po tayo mahulog. Right? Verse 7. Una pong problema ng Israel, yan, do not be idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and stood up to play. Alam niyo po, no, talagang usong-uso ang idol worship sa Israelita. Diba? Yan po yung ating number 1 na we should beware, no, idolatry. Do not be idolaters. Diba? Idolatry is the main problem of Israel kung bakit sila nagiging corrupted nation. Diba? Kung bakit napaparusahan sila, kung bakit bumabagsak sila, it's all because of their idolatrous nation. Diba? Lagi niyo pong ilalagay sa puso niyo, sa isipan niyo that God is a jealous God. Diba? So do not be idolaters like the people of old. Huwag na po natin silang tularan. Right? Kung sa old days po, no, actually makinig. Kung ang idolatry po sa old days is yung kanilang problem sa paggawa ng mga image, yung talagang literal na Diyos-Diyosan yung sinasamba nila, diba? Hindi naman nila Diyos, nakikisamba sila. Diba? Hindi naman totoong Diyos, ginagawa nilang, hinuhulma nila. Right? Kung sa kanila po, no, literal yung mga Diyos-Diyosan, literal na sumasamba sila sa mga gods, sa mga idol gods. Diba? In our modern days, paano ba masasabi na ikaw ay nagko-commit ng idolatry?
Paano mo masasabi na nakakapag-commit na pala ako ng idolatry ngayon kahit hindi ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit wala kaming santo sa bahay namin? Diba? Dito po sa ating modern days, no, idols are not just about image. It's not about tribulto or whatsoever. Diba? Ang modern idols po is anything that replaces God's place in your heart. Yun po yung mga idols. Lahat ng mga inaalaw mo na umagaw ng pwesto ng Diyos dyan sa puso mo, idol mo yun. Diyos-Diyosan mo yun. Diba? Pwedeng idol mo yung pera. Pwedeng idol mo, babae. Pwedeng idol mo, jowa mo. Diba? Trabaho mo. Everything na mas minamahal mo kaysa sa Diyos, it could be your idol. Right? Sabi po ng 1 John 5:21, payo ni Apostle John, you shall not allow other things occupy the place in your heart which belongs to the Lord. Ayan o, yung binasa ko po NIV, ito, NASB. Little children, guard yourself from idols. Sa NIV, pinalinaw, you shall not allow other things occupy the place in your heart which belongs to the Lord. So, ibig sabihin, kapag may inaalaw ka pala na mas mahal mo dyan sa puso mo, nagko-commit ka na ng idolatry. Kaya mga kapatid, no, wag po nating hayaan na merong ibang umaagaw ng pwesto ng Diyos dyan sa puso mo. Kasi po, ang totoo niya, no, kapag hindi na ang Diyos ang pinakamamahal mo, dyan na magsisimula yung makakagawa ka ng bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Bakit po? Bakit magsisimula ang compromise? Bakit magsisimula na magkasala ka kapag hindi na si Lord yung pinakamamahal mo? Diba? Simple lang po. Kasi unti-unti kang mawawalan ng pakialam sa puso ng Diyos. Unti-unti kang mawawalan ng pakialam sa nararamdaman ng Diyos. Unti-unti kang mawawalan ng pakialam kung nasasaktan mo na ba siya sa actions mo. Why? Kasi may pinalit ka na dyan sa puso mo eh. Iba na yung mas mahal mo eh. Right? So mas may paki ka na sa ibang bagay kaysa sa puso ng Diyos. Kaya nakakapag-compromise ang isang tao na merong idol sa puso. Diba? So malinaw na kapag meron kang idols, malaki talaga ang chance na makagawa ka ng bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Right? At once po no, na nag-compromise ka, kapag meron na pong compromising na nangyayari, kabahan ka na. Kasi pwede na po yang maging simula ng downfall mo. Pwedeng sa umpisa okay pa, nakakabangon ka pa. Pwedeng sa umpisa okay pa, di ba? Feeling mo wala pa namang effect. Pero kabahan ka pag nagko-compromise ka na. Kasi one day magugulat ka, bagsak ka na. Right? Ano pa po yung naging problem ng Israel? Immorality. Di ba sabi sa verse 8, nor let us act immorally. We should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 of them died. Wow. Isang araw lang, 23,000 yung namatay dahil lang sa sexual immoralities. Diba? Ang Christian po sa Corinth, no, they are also facing ongoing temptation na mag-participate sa sexual immoralities. Kaya si Paul nagbigay siya ng warning about what had happened sa ancestor niya. Na paanong bumulagta, paanong namatay 23,000 dahil lang sa sexual immorality. And maybe some of you here are also facing this kind of temptation na mag-participate sa sexual immoralities. Right? Brothers and sisters, such action is sinful and offensive to God. Wag. Wag nyo nang subukan. Kung natitempa lang kayo, wag na. Diba? Kasi po ang sex, no, it must be pure. Kasi galing po yun sa Diyos. Regalo po ng Panginoon yun eh. Pero, ang sex po, no, it can only be pure if it is done inside the covenant of marriage. With purity of heart and mind. So, hindi lang din basta-basta dahil kasal kayo, pwede na. You need to make sure din na walang lust dyan. Kailangan pure pa din sa isipan mo, sa puso mo, before you do it. Diba? At payo ko po sa lahat, no, if you're not married yet, just avoid. You must avoid any sexual activities. Right? And take note din po, no,
Hindi lang po yung mga sexual intercourse outside marriage yung dapat nating iniiwasan. Hindi lang po sexual intercourse outside marriage na nakakasira ng purity natin yung dapat nating ina-avoid. Kailangan din po nating i-avoid yung any sensual things. Katulad na lang po ng pornography. Katulad na lang ng masturbation. Or even looking to the opposite sex with lust. Magiging guilty po tayo niyan sa idolatry, sa immorality. Kaya ingatan po natin, no? Lagi niyo pong ilalagay sa isip niyo na offensive po sa Diyos ang sexual immorality. Diba? If you don't take it seriously, pwede mong ikabagsak yan, yung paglalaro mo ng apoy. Babagsak ka dyan. Mapapahamak ka dyan. Kaya ingatan po natin na hindi po tayo nakakapag-commit ng ganyang kalaswang bagay. Right? Pangatlo po, ano pa po yung sipinayo? Ano pa po yung warning ni Paul sa Corinth? Putting God into test. We need to beware of that also. Na tayo po, hindi dapat natin nagiging ugali na sinusubok natin ng Diyos, yung hinahamon-hamon natin ng Panginoon. Diba? Anong sabi sa verse 9? We should not test the Lord as some of them did and were killed by snakes. Diba? Napatay naman ang ahas ngayon. Kasi tinitest nila ang Diyos eh. Alam niyo po mga kapatid, no? We should not ever put God into test. Hindi dapat natin sinusubok pa ang Diyos. Kasi imagine kung totoong kilala mo ang Diyos, bakit mo naman siya kailangang subukin? Kung alam mo ang attributes ng Panginoon, bakit kailangan subukin pa? Diba, for example, sasabihin mo, Christian ka, believer ka. Diba, proud ka pa, Kristiyano ka, believer ka. Pero sa panahon ng pagsubok, sasabihin mo sa Diyos, kung talagang Diyos ka, alisin mo ako sa pasakit na to. Diba, example, kung talagang Diyos ka na nagpapagaling, pagagalingin mo yung anak ko. Kung talagang ikaw yung Diyos na nagpapala, mapupunan lahat ng pangangailangan ko. Wow. Duda ka ba? Diba? Pinagdududahan mo ba ang Diyos? Bakit kailangan pang ganon? Bakit kailangan pa sabihin na kung talagang Diyos ka? Kung talagang ikaw yung Diyos na nagpapagaling? Kung talagang ikaw yung Diyos na nagpapala? Binibigyan mo pa ng condition si Lord. Diba? Napakasimple lang naman po. Ang simple-simple lang humingi sa Diyos. Hindi mo na siya kailangang subukin. Right? Hindi mo kailangang subukin ang pagka-Diyos niya at yung mga attributes niya. Diba? Kasi hindi mo naman talaga susubukin ng Diyos kung totoong kilala mo siya. So if you are claiming that you are a believer, a Christian believer, iwasan mo na sinusubok mo ang Diyos. Kasi pang-unbeliever lang po yun. Right? Insulto sa Diyos kapag kayong mga anak niya, mga believers, mga proclaiming Christian, pinoproclaim yung pananampalataya sa Diyos, tapos ang gagawin, parang kailangan pang patunayan ng Diyos sa kanya, yung pagka-Diyos niya. Mahirap po yun. Kaya wag po nating hinahamon-hamon si Lord. Kasi magduda man tayo o hindi, magduda man tayo sa attributes ng Diyos o hindi, Diyos pa rin naman siya. Diba? So what we do, sabi po ng Luke chapter 4 verse 12, ang ganda po nito. Sabi dito, we already know who He is. So don't try Him, instead submit to Him. So kung kilala mo naman pala talaga ang Diyos, huwag mo na siyang subukin. Ang gawin mo, mag-submit ka sa Kanya. Mag-submit ka sa kalooban niya. Mag-submit ka sa sinasabi niya, hindi yung tinatry-try mo pa si Lord. Di ba? Mag-submit ka na lang. Mamaya kakahamon mo kay Lord, bigla kang kidlatan eh. O di ba? Bagsak ka na, tostado ka pa. Ang hirap noon. Right? So ano pa po, pang-apat? Grumbling. Yeah, we need to beware of grumbling. Sabi po sa verse 10, yan, do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Diba, ano ba yung grumble? Ano ba yung grumbling na yan? Diba, actually, isa to sa, siguro masasabi kong kilala ang Israel dito. Kilalang kilala ang Israelites sa pagiging mga reklamador. Lahat na ng pabor, binigay na ng Diyos, nagre-reklamo pa din. Diba, alam nyo po, no? Yung grumbling complaints, directly man or hindi,
Kapag ginagawa po natin yan, kapag reklamo tayo ng reklamo sa Diyos, no, para na din nating sinasabi that God is not sufficiently good. Para na din nating sinasabi na hindi siya tapat. Para na din nating sinasabi that He is not a loving God, that He is not a wise God, that He is not a powerful God. Diba? Kaya kung kayo po ay mareklamo hanggang ngayon, iwas-iwasan nyo na po yan, napakadaming complaints nyo sa buhay. Magpasalamat na lang po tayo sa Panginoon. Diba? Magpasalamat po tayo kaysa naman tayo reklamo tayo ng reklamo kasi nakaka-insulto po yun sa attributes ng Diyos na nagre-reklamo tayo sa buhay natin. Right? So yung apat po na to, no, that we should beware of. Sabi, idolatry, immorality, yung pagtetest sa Panginoon, and even grumbling complaints are just some of many sins na nagawa po ng Israel. Apat pa lang po yan. Kung iisa-isahin po natin, mahaba po. May part 2. Ay. Diba? Marami po actually. Marami pa pong kasalanan na nagawa ang Israel kung bakit ang Diyos ay hindi nalugod sa kanila. Diba? At yung mga nagawa po nila actually talagang na-offend nun yung holiness ng Diyos. At yun po yung naging reason kung bakit may mga consequences na dumating sa buhay nila. Right? So lagi po nating ilalagay sa ating mga puso, sa ating mga isipan that every time na tayo pong mga Kristiyano ay nakakapag-commit ng kasalanan, we are offending the holiness of God that we serve. Diba? Kasi Kristiyano na tayo, we must be living pure. We must be living holy. And every time na nakakapag-commit tayo ng kasalanan, no, na-offend po natin yung holiness ng Diyos na pinaglilingkuran natin. At nakaka-insulto po yun. Diba? Kaya dapat po tayong mag-ingat. Right? Kasi napakarami pong uri ng kasalanan. 4 pa lang po yung nabanggit ko. Nabanggit pala ni Paul. Inulit ko lang. Diba? Marami pong uri ng kasalanan. At marahil ngayon, isa doon ay guilty ka. Diba? Makinig po. Tatandaan nyo po, no? Lantad man o hindi yung kasalanan na ginagawa mo. Kung hindi ka titigil, kung hindi ka magdidesisyon na putulin yan, kung ipagpapatuloy mo yan, baka isang araw magulat ka, bagsak ka na, lupaypay ka na at hirap ka ng bumangon. Right? Kapatid, nagbigay na po ng warning ang Diyos eh. Walang sawang warning ang binibigay sa atin ng Diyos at isa na po dyan yung history ng Israel. Nakasulat yan sa Bible para mabasa mo, para iwasan mo. Hindi para gayahin. Right? Sabi po sa verse 11, pwede po mabasahin natin yung verse 11. These things happened to them as an example and were written down as warnings for us and whom the fulfillment of the ages has come. Diba? Dito po, no, actually, maliwanag din naman pong sinasabi ni Paul na ang history ng Israel ay naisulat upang maging instruction na wag nang tutularan pa. At hindi lamang po yun nasulat para sa Corinth, kundi para sa lahat ng nabubuhay in the last days. Kasama ka dun. Tayo din yun. Para sa atin din po yung warning ni Paul. We are also living in the last days. Kaya hindi na po dapat tayo nagliliwaliw pa sa kasalanan. Right? Anytime po pwede nang bumalik si Jesus. Diba? Hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Diyos. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa isang buwan, sa isang taon, pero anytime po pwede na siyang bumalik. Kaya ayusin mo na yung pamumuhay mo. Ayusin na po natin. Lahat po ng kasalanan, tatandaan nyo, meron pong consequences yan. Wala pong kasalanan na walang consequences. Diba? Alam naman natin na hindi maganda ang naging resulta sa Israelites ng ginawa nila laban sa Panginoon. Diba? Andyan yung namatay sila, natalo sila ng mga kalaban nila, napunta sila sa exile, na-bondage sila ng mga alipin, naging alipin sila ng mga kalaban. Diba? So maging aral na po ito sa atin. Napakaingatan po natin yung ating mga buhay ngayon. Right? Dapat mamuhay tayo na sinisikap na hindi sumusuway
sa Diyos. Pagsikapan po natin malakaran yung obedience natin sa Panginoon. Pagsikapan po nating lakaran yung purity, yung holiness. Huwag na po nating hayaan yung sarili natin na sumusuway pa tayo sa Diyos. Pagsumikapan nating mabuhay ng maayos. Kasi yun po yung deserve ng Lord. Diba? Hindi po pwedeng Sunday, midweek, every week. Diba? Taas-taas tayong kamay and then nagkukumit pa rin tayo ng kasalanan sa Diyos. Sa isip, sa salita, sa gawa. Diba? Kaya mag-ingat po tayo. Ayusin na po natin yung mga buhay natin. Kaya makikita nyo po yung diin nung sinabi ni Paul sa verse 12 eh. Sabi niya, therefore, let him who thinks he stand, take heed that he does not fall. Isa puso nyo po ito. Isa puso nyo po yung verse na yan. Kung sa tingin mo matatag ka, ingat ka pa rin. Kung ikaw man ay on fire ngayon at sasabihin mo, ay hindi ako mahuhulog sa tukso ate. Si safe ako, strong ako ngayon eh. On fire nga ako eh. Nagpa-fasting nga ako eh. Ingat ka pa din. Diba, baka maging complacent ka, tapos ma-surprise ka, bumagsak ka na pala. Diba, kung ikaw nakakatayo ka pa ngayon, malakas ka ngayon, okay na okay ngayon yung spiritual journey mo, kumpleto devotion mo, perfect attendance mo sa mga prayer gathering, ingat ka pa rin. Kasi hindi po porkit mahal na mahal mo ang Panginoon Diyos, hindi ka na magkakamali. Imagine si David. Diba? Si David po, he was entitled to be the man after God's own heart. Ang description sa kanya ng Bible, lahat gagawin niya. Lahat ng nais ipagawa ng Diyos, susundin niya. Kaya siya after sa puso ng Diyos. Pero anong nangyari kay David? At once, mahal na mahal niya ang Diyos. Pero isang iglap, nahulog sa tukso. Why? Complacent. Hindi nagbantay. Kaya tayo po mga kapatid, no, maging mapagbantay tayo. Kasi po yung kaaway natin, tuso. Right? Paikot-ikot lang po yan si Satanas. Nag-aabang yan kung kailan kanya pwedeng sunggaban. Kung kailan ka pwedeng mahulog sa tukso. Right? Kaya kapatid, tatandaan mo, lagi niyang tatatak sa isip niyo, no? Target ka kasi. Target ka ni Satan. Kaya mag-ingat ka. Diba? Yung mga tumatayo dito sa stage, mga sumasayaw, mga kumakanta, mga tumutugtog, even kami pong mga nagpipreach, lahat ng lingkod ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano na nais paglingkuran ng Diyos, kasama ka sa watchlist ni Satan. Nasa watchlist ka niya. Binabantayan ka niya. Inaabangan ka niya. Iniikutan ka ni Satanas. Hahantayin niya yung pinaka-perfect opportunity para padalhan ka ng temptations. At gagawin niya yun, gagawin niyang lahat ng yun para lang bumagsak ka. Kasi yun yung goal niya, bumagsak ka. Ayaw ni Satan nang nakatayo ka. Ayaw ni Satan nang strong yung spiritual life mo. Ayaw ni Satan na nagpapatuloy ka. Ayaw ni Satan na nagiging tapat ka sa Diyos. Gusto niya karnal ka. Gusto niya makasalanan ka. Gusto niya lupay pa yung spiritual life mo. At every time na ang isang Kristiyano nakakapag-commit ng kasalanan, every time na ang isang Kristiyano nahuhulog sa tukso, nagse-celebrate siya. Nagse-celebrate po ang kaaway. Nagse-celebrate si Satanas every time na nakakapag-commit ka ng mali. Every time na nadidisplease mo ang Diyos. Every time na na-offend mo yung holiness ng Panginoon, tuwang-tuwa si Satanas. At ito pa po, hindi pa siya tatapos eh. Hindi pa siya titigil. Kahit bumagsak ka na, anong gagawin ni Satanas? Ididiin ka pa. Iko-condemn ka pa. Para ano? Para hindi ka na makabangon pa. Kasi ayaw niya nga nagpapatuloy ka sa Christian race mo eh. Gusto niya join force kayo papunta sa impyerno. Ayaw niyang matapos mo yung karera mo. Ayaw niyang humarap ka sa Panginoon Diyos na tapat ka. Gusto niya haharap ka sa Diyos, makasalanan ka, madumi ka. Diba kaya ingat po. Ingatan niyo yung mga buhay niyo. Maging matalino po tayo. Right?
Yan. Pwede mabasahin natin yung ating last verse for tonight. Ito naman po yung kagandahan. Sabi po sa verse 13, "No temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it." Every temptation po, lahat po ng temptation na tayo'y makapag-commit ng kasalanan is common things lang. Common lang po yan sa mankind. Normal lang po sa lahat ng tao ang natitempt. Inaalaw talaga ng Diyos yan. Pinahihintulutan po ng Panginoon yan. Inaalaw ng Diyos ang kaaway. Pinapahintulutan niya na matempt ka. Kasi alam niya na pwedeng-pwede at kayang-kaya mong mapagtagumpayan yan. Diba? Lagi niyo pong tatandaan that even though God allows the enemy to send you temptations, God will not allow temptation that is beyond a person's ability. Hindi magpapahintulot ang Diyos ng isang temptation sa'yo na alam niyang hindi mo mapagtatagumpayan. Alam niya yung capacity mo. Alam niya yung ability mo. Diba? Alam ng Diyos na kaya mong manalo over your battles in temptation kasi tutulungan ka niya. Yun po yung kagandahan. That even though inaalaw ng Panginoon Diyos, pinapahintulutan ng Panginoon Diyos yung temptations, okay lang. Kasi tutulungan ka niya. Tutulungan ka niyang makatakas. Provided niya yung way para makatakas ka sa tukso. Laging nagpo-provide ang Diyos ng way para makatakas ka sa tukso. Laging nagpo-provide ang Diyos ng way para hindi ka tuluyang mahulog sa temptation. Para hindi ka bumagsak. Diba? Yan po yung sinasabi ng verse 13. God always provides a way for you to escape every temptation so that you remain standing. Kasi hindi naman po nais ng Diyos na bumagsak ka eh. Diba kung nais ni Satanas na bumagsak ka, hindi yun yung gusto ng Diyos. Kaya tutulungan ka niya sa battle mo over temptation. Kaya lagi siyang nandyan para tulungan ka na makatakas ka every time na nasa harapan mo na yung tukso. Alright, so what now? Church, ano na? Ano ngayon? Diba? I want you to realize something. Wala pa akong big idea, diba? Alam niyo po, even though God is providing a way for you na makatakas ka sa temptation, it's still up to you. Nasa sayo pa rin yan. May free will tayo eh. Kahit pa i-provide na ng Diyos yung paraan, kahit pa i-provide na ng Diyos yung way para matakasan mo yung tukso na nasa harapan mo, nasa sayo pa rin yan kung tatakas ka. Nasa sayo pa rin yan kung tatakasan mo talaga yung temptation na nasa harapan mo. Tingnan nyo na lang po yung Israel. Provided na ng Diyos lahat, bumagsak pa rin. Makulit eh. Punong-puno na ng instruction, kasama na nila yung mga propeta. Bumagsak pa din. Makulit eh. Laging pinipili yung flesh. So ngayon anong gagawin, Ate C? Anong gagawin ba para hindi bumagsak? Ano ba yung gagawin para manatiling nakatayo sa spiritual life ko? Diba? So kung ang theme natin ngayon is how to remain standing in our spiritual life, ito lang po yung ating big idea. Spiritual self-discipline to follow God's leading is essential for you to remain standing. Para makatindig ka, para makatayo ka ng tuloy-tuloy, kailangan mo ng disiplina para masunod mo yung leading sa'yo ng Diyos. Kasi yun yung leading ng Diyos eh. Yun yung way ng Panginoon para makatakas ka sa tukso, may leading siya. Pero kailangan mo ng disiplina para masunod yun. Para ikaw ay hindi mahulog sa temptation, upang hindi ka bumagsak sa spiritual life mo, ang kailangan mong i-implement sa sarili mo ay disiplina. Kontrolin mo rin yung sarili mo paminsan-minsan.
Hindi yung bigay ka ng bigay. Hindi yung go with the flow ka. We need self-control. Right? At fruit po ng Holy Spirit ang self-control. Kaya kailangan natin disiplinahin yung sarili natin. Diba? Hindi nyo pwedeng sisihin ng Panginoon Diyos na sasabihin, Lord, akala ko ba nagpo-provide ka ng way para makatakas ako sa temptation? Bakit nahulog pa rin ako? Church, spiritual self-discipline is needed. Para makatayo ka, para hindi ka bumagsak. Oo, provided na ng Diyos yung way kung paano ka hindi babagsak. Pero again, nasa sayo pa rin yan. Diba? Every time na andyan ang tukso sa harapan mo, meron kang wisdom mula sa Diyos. Alam mo na yung tama at mali. Diba? Every time na nandiyan yung tukso sa harapan mo, may alam ka sa Bible, andyan ang Bible. May mga taong nilagay ang Diyos sa buhay mo para gabayan ka, para i-mentor ka, para paalalahanan ka, at para ipanalangin ka. Diba? Every time na nasa harapan mo ang tukso, ito pa, andyan ang conviction ni Holy Spirit telling you to say no to that temptations. Andyan si Holy Spirit. Ipapaalala niya sa iyo yung mga dapat mong ma-realize so that ma-alarma ka na wala ka dapat sa lugar na yan kung saan pwede kang mahulog. Right? See? Diba? Provided na ng Diyos yung way para makatakas ka sa tukso. Ang kailangan mo na lang gawin ay disiplinahin mo ang sarili mo mismo na ikaw mismo ay sumunod ka sa leading ng Diyos para matakasan mo yung tukso. Diba? Provided na ng Diyos ang way para makascape ka sa temptation kasi nga ayaw ng Diyos na bumabagsak ang mga anak niya. But again, it's up to you. Ikaw pa din bahala. Ikaw pa din magdidesisyon kung susunod ka ba o hindi. Pwedeng nasa harapan mo yung tukso Tapos kinonvict ka ni Holy Spirit. Nakwag yan. Nakwag mo nang ituloy. Ayaw mo. Bumagsak ka. Diba, meron kang isang bagay na gustong gawin. Alam mo yung sinasabi ng Bible ayaw mong sumunod. Lumagapak ka. Diba? Nasa harapan mo yung tukso, naalala mo bigla yung payo sa'yo ng mentor mo, ng leader mo. Ayaw mong intindihin, bumagsak ka. Diba? Imagine, provided, diba? Provided po ba? Provided ba ng Diyos yung way para makatakas sa temptation? Provided na. Ang kailangan mo na lang gawin, sumunod ka. Diba? Because a Christian can only escape temptations if he follow God's leading to escape from that temptation. That's why you need discipline. Disiplinahin mo talaga yung sarili mo. Diba? Actually, kung babalikan nga po natin yung previous chapter, yung chapter 9, verses 24 to 27, si Paul po, he is disciplining himself so that hindi siya mahulog. So that hindi siya bumagsak. So that hindi siya ma-disqualified sa upward calling niya. Kailangan talaga disiplina. So kailangan din po kayo mismo, you too, have to discipline yourself. Kasi po, ang spiritual discipline is our spiritual strength. Strength po natin yan kung alam nating disiplinahin yung mga sarili natin. Diba? Kapag marunong kang disiplinahin ng sarili mo, panalo ka. Kapag marunong kang disiplinahin ng sarili mo, makakasunod ka sa leading ng Diyos. Hindi ka makakapag-compromise. Kahit pag gustong-gusto mo nang kumagat, pag pinagana mo yung utak mo, kapag pinagana mo yung disiplina mo, hindi ka kakagat. Kahit gustong-gusto mo na. Diba? So Christians, be of sober mind. Maging matalino kayo. Discipline your spirit so that makasunod ka sa Diyos, so that hindi ka bumagsak. Tatandaan niyo po ito. Gusto ko rin itong bitawang word na to. Marami na ang bumagsak. Kaya sikapin mo na manatiling nakatayo hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Marami na talagang bumagsak At nakakalungkot po yun, no?
Nakakalungkot yun na possible may mga kakilala ka na dating masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, pero ngayon bagsak na yung kanilang spiritual life. Diba? Marami nang bumagsak eh. Kaya tayo mga nananatili pang nakatayo, sikapin na natin na manatili talaga tayong matibay, na manatili tayong sumusunod sa Panginoon Diyos hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kasi gusto rin naman ng Panginoon na maabutan ka niya, na okay ka. Gusto ng Diyos na maabutan ka niya, na talagang masigasig kang naglilingkod sa Kanya. Gusto rin naman ng Diyos na maabutan ka niyang malakas ka. Right? And before I end, actually, ito marahil posibleng maging tanong ng iilan sa inyo. Listen. What if you've already fallen? What if nahulog ka na? Ate si, paano yun? Yung payo mo para lang yun sa hindi nahuhulog pa. Paano kung nahulog na ako? Paano kung bumagsak na ako? What if lupay-pay na yung spiritual life ko ngayon? Possible po yun mangyari, right? So makinig po kayo. Kung gumagawa po ng way ang Diyos para makatakas ka sa temptations, at kung sakaling nahulog ka pa rin sa kabila ng paalala ng Diyos sa'yo, He is faithful. Tapat po ang Diyos. Kahit bumagsak ka na, kahit nagkamali ka na, tapat pa rin ang Diyos. Kung kaya niyang gumawa ng way para makatakas ka sa temptation, kaya din niyang gumawa ng way para makabangon ka ulit. Right? So, I want you to watch this short video clip. I remember you watch Manny Pacquiao with his boxing. How do you remember the time when he was knocked out, flat on the ground? Remember that? That was a scary time, right? Well, I use that analogy to demonstrate, say, a Christian fighting for his life and his destiny. So he's in a ring and he's boxing the devil, fighting and beating him up and trying to win the fight over his destiny. And so there are thousands of audiences, like in an ordinary Manny Pacquiao, thousands of audiences, thousands of people in the audience screaming and shouting and cheering for the Christian. Come on, Christian, give him your best one and give him one for me. So the people are screaming at him. Then all of a sudden, the Christian is doing great, and all of a sudden, out of nowhere, the devil lands on the Christian a left hook and lays him flat on the canvas, just like Manny. And the crowd goes wild, screaming, "Get up, Christian! You can't quit now, you can't lose now." But there was no movement. He was out cold. And so starts the count. 1, 2, 3, 4, 5. And there was no movement. The devil is strutting around the ring, thinking that his victory is very close. Another one is out. So the crowd kept on screaming, "Christian, Christian, get up, get up." But the referee carries on. 6. I remember, Manny, we were all cheering up for him that he wakes up. 7, 8, 9. When it gets to 9, the devil stands on the bottom rope and ready to punch the air in victory and sneer at the crowds, mostly believers. There was no movement on the Christian on the ground. And the referee says 10. And the devil sneers at the crowd, screams at them saying, "Easy, next one, please." Then all of a sudden, it shocked the devil when he heard a voice on the other side of the ring saying this: 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. And the devil runs across the ring and straight to the referee's face, whose name is Grace. Says, "That's not fair. It's not right. Who are you?" And Grace screams at the devil and says, "Yes, I know it's not fair for you,
But my servant has a race to win, and he needs to get up. He needs to finish his destiny, and I will keep on counting until he wakes up. Brothers and sisters, grace keeps on counting. Grace keeps on counting. I don't know if you ever experienced you fall flat on your face in a Amen, no? canvas. So, napakaganda nung message nung video clip na yun, no? Na parang ganun din po sa ating Christian life, no? There are times talaga na possible bumagsak ka na eh. Na nagsiselebrate na yung demonyo. Nagsiselebrate na si Satanas. But God on the other side keeps counting for you hanggang bumangon ka. Right? Kung bumagsak ka man ngayon, kapatid, tignan mo ang kamay ng Diyos. Inaabot ka at hinihintay ka na kumapit sa Kanya para makabangon ka na. It is God's grace that He is providing way for you to escape temptations. Para manatili kang nakatayo, para hindi ka bumagsak, no? But if in case na nahulog ka na pala, bumagsak ka na pala, hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos, tutulungan ka niya para makabangon ka ulit. Nilalaban ka ng grace ng Diyos. Kaya ilaban mo din yung spiritual life mo. And I want to end this. Opo, mahirap po talagang magkamali eh. Napakahirap po ng feeling kapag bumagsak ka, kapag nahulog ka na, kapag nagkamali ka na, alam mong nagkasala ka na sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos, yung feeling na ang dumi-dumi mo sa mata ng Diyos, hindi ka makalapit, hindi ka makatayo ulit. Opo, mahirap talagang bumagsak at magkamali. Pero alam niyo po kung ano yung mas mahirap? Mas mahirap yung hindi mo napipiliing bumangon ulit. Kaya bumangon ka na. Diba? At muli, tumindig ka, and this time, implement spiritual discipline so that you will not fall again. Palakpakan po natin ang Lord. And let's pray. And hallelujah. Father, we thank you for your grace. We thank you for your faithfulness. Thank you, God, dahil nandiyan ka palagi para sa amin. Upang paalalahanan kami, upang gabayan kami, warningan kami, i-guide kami sa aming Christian journey. Lord, we're not perfect servants. There are times talaga, Lord, na bumabagsak kami, nagkakamali kami, but we are so thankful for your grace. Na laging nandyan, lagi kaming inaabot, laging pinapaalala na tapat ka at mahal mo kami. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa katapatan mo. At ngayong oras na to, Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Lord, if there's any people here that currently struggling in their spiritual life, nahihiya sa'yo, hindi makaharap, Panginoon, I pray, God, na patuloy kang mangusap, patuloy mong iparanas yung pag-ibig mo. At yung tao na yun, Panginoon, maramdaman na inaabot mo siya. Makita, Panginoon, na tapat ka, na hinihintay mo siyang makabangon ulit, O Diyos. And Lord, I'm also praying for everyone, Lord. Give us wisdom, more wisdom that is coming from you. Teach us to be alert, be of sober mind. Teach us to be wise so that every time that the enemy tries to tempt us, Lord, kaya naming paglabanan. Makakaya naming pagtagumpayan. Dahil, again, provided mo na, Lord, yung way para makatakas kami sa tukso. By your grace, God, help us and teach us to discipline ourselves. We thank you, Father. We thank you, Lord.
We give you glory in this, we pray in Jesus' name. Amen.